Hello guys, so usapang PBA tayo. So kahapon, official na ipinakilala to sa publiko, lalo na sa PBA fans, ang bagong team na papalit dito sa Northport Batang Pier. So ano bang kumpanya ito? So wala nang iba kundi ang Pure Blends. Pero ang ginamit nilang pangalan ay ang Titan Ultra Giant Riser. So ano ba itong Titan Ultra? So ano ba itong team na ito? So, samot-saring reaction nung balita na opisyal lang ipinakilala itong Pure Blends, samot-saring reaction mula sa mga basketball fans. Merong nagsasabi na expecting, no? Exciting sila dito sa bagong team. Meron ding nag-aalangan. So siguro baka iniisip nila magiging farm din ito, no? So ang tanong dito, magiging competitive na isang independent team itong Pure Blends or Titan Ultra, no, pangalan, or magiging isa na namang farm team ito. So alam naman natin itong Northport ay alleged na farm team. Suki talaga nila, suki ng mga SMC group, no, lalo na itong Hinebra. Kapag may mga player dyan na talagang hinog na, talagang nagpapakitang gilas sa isang farm team, ay talagang pinipitas na nila para kunin nila. So kapalit ng siguro draft pick, tapos siguro mga role player, mga bench player. So yun. Tapos kapag meron pang isang dyan na talagang hinog rin, talagang nagpapakitang gilas din, best player sa isang farm team, ay talagang pinipitas nila at kinukuha nila. So, ganun talaga sa PBA, no? Business as usual. So, may mga PBA fans so nag-aalangan dito sa bagong koponan, pero ano sa tingin ko, magiging farm team ba ito o hindi? So, yon. So, unay natin ano ba itong Pure Blends. So, itong Pure Blends ay maraming mga fans ang di masyado familiar dito sa Pure Blends. So, yung company nila, yung kanilang product ay mga yung mga sangkap sa pagbibig. So, yan yung talagang product nakita ko sa sa FB, yung FB page nila. So, yun, yung product nila is yung mga sangkap sa pagbibake, yung mga baking, no? Yung mga meron din silang mga may iba't ibang products na mga ingredients din sa mga beverages. So yan yung product ng Pure Blends. So bakit kaya Titan Ultra yung ginamit nila? So part din yan sa Pure Blends. Siguro product din nila. So itong Titan Ultra ay supplement ito, no? Lalo na uh, sa mga men's diyan, no? Mga boys, mga guys, no? Sa mga kalalakihan. So yan yung Titan Ultra. Siguro ginamit nila ito na isang PBA team siguro para siguro ganun talaga sa no? Kapag may isang kupunan, so obviously meron silang mga pakulo diyan. So yan siguro para mas makilala yung kanilang company. So papasok sila sa PBA. So ganun siguro yung diyan. At kapag talagang tumagal sila at lalo sila naging competitive, so lalong mas gaano kakilala itong product nila. So kagaya din yan sa Alaska. So bakit yung Alaska nag-successful sa PBA? So of course, malaking tulong yan sa kanilang company. So mas lalong nakilala yung kanilang product. So ganun din sana sa Titan Ultra, no? So sino ba yung mga players na naiwan, no? Sa mga Northport players na naiwan at nakuha ng Titan Ultra. So ito, Titan Ultra Giant Riser. So ito yung listahan ng kanilang roster, kanilang mga management staff, coaching staff. So Mr. Emilio Chu, yung kanilang PBA governor. So ito yung siguro. Hindi ko alam mo. So ito siguro yung bago nilang ito yung kanilang team governor.
Di ko pa alam kung siya iba yon. So siguro siya yon. Mr. Adrien Ang Lim, team manager. So team manager, Mr. Bonitan, consultant. So nandiyan pa rin si Bonitan sa Titan Ultra. Akala ko wala na ito, no? At baka lilipat sa Hinebra. Yan yung sabi nila. Pero si Bonitan nandiyan pa rin sa Titan Ultra kasi sabi niya nakaraan kapag official na naibenta yung Northport at mag-hold over dyan yung kung official na talagang Titan Ultra na ang hawak. So itong si Bonitan, 'di ba sabi niya na aalis siya diyan kapag nandyan na yung Pure Blends. So bakit nandito pa si Bonitan as consultant, no? Tapos ang coach nila ay si John Edel Cardel or John Edel Cardel. So yan yung coach ng previous yung Terra Firma. So dati rin tong Global Port si Cardel. Tapos lumipat siya sa Terra Firma. So yon. So ito siguro yung nagpapatunay na mukhang hindi farm team itong Titan Ultra na sinasabi ng mga fans na nag-aalangan na baka magiging farm team din ito. So tingin ko parang hindi, no? Bakit hindi? Magpapatunay dito, nandyan yung mga taga Terra Firma, no? Katulad ni Cardel na di ko alam pinalayas ba ito or nag-resign sa Terra Firma. Ganon din sa assistant coaches, Renzi Bahar, first assistant. Parang nag-Northport din ito, di ba? Raymond Chongko, ito yung Terra Firma. Previously Terra Firma coach na pumalit kay Cardel. Tapos Lester Alvarez, dating player ito sa college, di ba? At dati rin ito naglaro sa Kia. Di pa Terra Firma yun, Kia. Maverick Chua at Raymond Valenzuela. So parang mga Terra Firma ito, di ba? So siguro yan yung patunay na di sila farm team. Di ba sabi ng parang yung governor nila o owner, di ba? Na itong team na ito, sigurado magtatagal ito at hindi ito magiging farm team, magiging competitive to na independent team. Yan yung sabi nila. Hopefully, sana nga. So, yung mga players ng Titan Ultra, mga player din ito ng Northport, no? Itong sila Cade Flores, si Franyu, si Chris Kuhn, yung rookie na nakuha nila sa draft, Jerk Blanza, Calvin Abueva, Mario Barasi, rookie din ito. Dami Kuntapay, Aljun Melesio, nakuha nila sa pre-agent. So yung previous team ata niya, yung Blackwater. James Quekete, Gio Wambo, nakuha nila sa trade. 3-team trade pagitan ng Phoenix and Converge. Then Bon Pesumal, pre-agent from Ginebra, at Joshua Monson. So I think itong team ito ay parang ding Northport. So yun. Tapos wala pa dyan si Gio Halalon. So expire na yung contract niya, no? At hinahantay na lang kung magti-TNT ba itong si Halalon, no? Tapos ang maganda dito sa Titan Ultra, nandyan din yung rights nila Greg Slaughter at Dave Ildefonso. At pati siguro si Arabin Tolentino. So yan yung maganda dyan sa Titan Ultra. Kasi itong si Tolentino ay mukhang hindi magtatagal doon sa Korean League. Baka next year, baka balik PBA ito. If yung PBA na-implement ba yung 3-year ban rule para sa mga player playing overseas. So, yan yung tanong dito. Tapos, si Greg Slaughter, nandun yung rights ni Greg Slaughter at ni Dave Ildefonso kung hindi sila matatamaan sa 3-year ban rule ng PBA. So, yan yung maganda dito sa Titan Ultra.
Kapag hindi nila siguro kapag itong mga player na ito hindi nila pinakawalan at nandyan sila sa team na yan, of course, sigurado tayo malakas itong team na ito. At ano sa tingin nyo guys, itong Titan Ultra? Magiging farm team ba ito? Hindi. Ako, for me, sa tingin ko, hindi ito magiging farm team. Bakit? Hindi sila kagaya sa 'di ba? Yung mga coaching staff ng Northport noon, wala na diyan. Ang natira na lang diyan si Bonitan na siguro baka nga aalis din ito susunod. Pero still pa rin siya, no? As consultant. Kasi sila Pido Arencio, sila yung iba pang mga coaching staff nandun na sa Terrapirma. So si Pido Arencio may closeness ito kay Al Francis Chua. Tapos si Bonitan malapit din kay Al Francis Chua. Si Pido Arencio ganun din. Tapos yung si Ariola nasa Magnolia. Close din ito ni Al Francis Chua. Kaya binansagan silang suki ng SMC teams. Pero tingin ko itong Titan Ultra mukhang hindi ito magiging farm team. Yan yung sabi ng kanilang team owner, no? So hopefully magiging competitive team ito. So hindi natin i-expect ngayong season na ito kasi nasa transition sila. Of course, pag nasa transition sila, sisimula ka sa baba. Kapag next season, 2 to 3 years, so dyan na natin makikita itong Titan Ultra Giant Risers. So pareha din yan ng Converge, no? Yung pagpasok nila, yung binili nila yung Alaska, 'di ba? Dati Alaska 'yun 'di ba? Tapos Converge. So yung unang season nila nasa baba sila. Tingnan niyo ngayon, 'di ba? Pa-improve sila hanggang this season, of course, hopefully magiging competitive din. At gagaya din itong Titan Ultra. Siguro pwede silang hopefully hindi ito farm team. Tingin ko hindi talaga, no? At itong mga players na ito, no? Pwede siguro yung mga ibang player diyan na role player, mga veteran. So pwede siguro niyo i-trade 'yan, no? Gawin yung asset para makakuha ng mga matataas na picks in the future. So, kagaya ni Calvin Abueva, veterano na rin ito. Nila Bon Pesumal. So, pwede pa ito. Pero yung mga Cade Flores, mga Pranyo, Chris Boone, sino pa ba sila? Joshua Monson. So, yan yung dapat hindi trade. Dapat i-develop yun na lang ito, no? At 2 to 3 years, kapag hindi nyo sila, pinakawalan, I'm sure talagang lalakas itong team na yan, no? Isa sa mga independent teams na lalakas, no? Kung hindi, ganun pa rin yung so pwede siguro yung pakawalan. So yan yung diyan, no? So tingin ko di ito magiging farm team, no? Yung isa nga alleged din yun, no? Malapit din yung mawala sa PBA dahil open din sila for sale. So of course susunod na rin ito. So medyo itong PB magiging talaga itong 50th season magiging madugo ang labanan diyan. Kasi lahat ng teams talaga nag-i-improve, no? Talagang nagpapalakas. So yun yung isa sa maganda, no? Dito sa darating na 50th season ng PB. So aasahan natin itong Titan Ultra, of course, nasa sila. So, talagang magsisimula sila sa baba. Pero I think hindi sila magiging yung sinasabi ng mga fans na farm team daw. So, hindi. So, magpapatunay ito. So, wala na dyan yung mga nasa Northport, no? Na coaching staff. So, natira na lang dyan si Bonitan. So, yan yung ating reaction tungkol dito sa bagong team na Titan Ultra Giant Risers. So, by Terrapirma, hello, Titan Ultra Giant Riser. So good luck at yung PB magbubukas na sa
Linggo sa Araneta Coliseum. So yan guys ang ating PBA sa araw na ito.